Yan. Marami ng tao dito na nagtipon sa Robinson. Kaya papunta na ako ngayon sa National Rally ng INC pagdating ko sa Sports Complex. Yan, marami ng mga sasakyan dito nakaparada. At ang iba dito umuwi na. Hindi pa ang iba. Yan. Marami ng mga tao at may drop zone pick up. Nahirapan na kaming makapasok dahil sa haba ng linya ng sasakyan dito. May mga tao ron. Kaya guys, maghanap lang kami ng pasukan dito kasi mataas ang traffic. Kaya traffic yan. Nahirapan kami dito sa taas ng traffic kanina. Nahirapan kaming makahanap ng paradahan. Yan o. Yan. Daming sasakyan dito. At may mga pulis na nakaupo dito at mga motor at mga membro ng INC. Kaya mag-update ako kapag nakahinto na kami. Mas marami-rami ditong parada. Tagalagyo sa amin, iba dito, taga Surigao, taga Cagayan. Nahirapan kami maghanap ng paradahan. Surigao. Iba dito. May nagluluto dito ng tanghalian nila. Mga bus Go Mindanao, Davao ang bus nila. Nahirapan kaming makahanap dito ng paradahan. Sobrang dami. Siguro mamaya pa kaming gabi makapunta rito kasi sobrang dami. Kaya mag-update na lang ako mamaya kung makarating kami dito. At dito rin sa lobby, maraming mga member ng INC nagpahinga dito. Yan. Kita nyo rin sila dyan. Marami-rami pa. Kaya at iba dito palabas na. Hindi mo na ako makakapunta ngayon kasi taas pa ng traffic. Kaya siguro mamaya na mga alas 4 o alas 5 makakalusot na kami doon. Mag-update na lang ako kung makarating na ako doon. Time check ngayon is alas 5 ng hapon. Nakita niyo po ngayon ang taas ng rally dito. Naglalakad lang ako galing sa Robinsons. Nakakapagod din. Pero okay lang. Mga kababayan ng managpagin, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Kaya tatawid na ako dito. Papasok ako. Kung may kampi-kampi sa makatwid, pasok na ako. Yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally
para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sa bagay, sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapaalala? Yan, daming tao. Sa ating Panginoon Diyos. At ito rin ang police command. Paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng linggo. Meron tayo dito mga kapatid. Nangingira ko. Nangingira. Isa. Nangingira. Magkakaiba tayo. Dito naman, malakas kasi ang ulan kanina. Kaya hindi ako masyadong nakarating. Grabe pala ang ulan siguro kanina. Kaya lalapit na ako dun sa ganap na pagkakaisa. Paano bumubulot sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmabahala. Pagkamat may kanya-kanya tayong opinyon, sa ating bansa, tayong lahat mabubulot sa pagkakaisa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating tao. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa. yan. Hindi ang pera. Hindi ang mamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa. Ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit dito. Ayan, dito Kundi na ako tayo na mga Pilipino. sa malapit. Kaya hindi pa ako masyadong makalapit kasi sobrang Magkaisa tayong lahat. Ipagmalasakit natin sobrang maraming tao na dun sa ng sambayan ng Pilipino. Bukod po sa kasaganaan ng pagpapala na dulot ng sama-samang pagkakaisa, alam po ba nyo kung gaano ba kahalaga na tayo ay magkasama-sama sa pagkakaisa? Ito pa po ang turo ng Biblia. Ikalawang Korinto 13, ang talata po ay 11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na. Magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Gaano pa kahalaga ang sama-sama nating pagkakaisa? Ang sabi po ng Biblia, mabubuhay kayo sa kapayapaan. Mga kapatid at mga mamamayang Pilipino, ayaw po ba natin ng kapayapaan? Isigaw nga nyo kung anong gusto natin. Bakit po natin natitiyak? Matatamo natin ang kapayapaan pagka tayo nagkakaisa. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Sasamahan ng Diyos pag nagkakaisa. Sasamahan po ng Panginoong Diyos yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Paano kung watak-watak? Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Tama kayo, pero
babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugo, pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagmamuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauupo sa lupa sa laman sa Diablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, hindi magkasundo. Sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong yabang yan. Huwag niyong ipagmamuri. Yan ganyan. Hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa Diablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa Diablo? Magkaisa tayo. Yung ayaw, bahala na sila kung sa Diablo nila gusto. Ano ang sabi pa ni Apostol Santiago? Pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, bahagi, ang sabi po ng Biblia, naroon ang kaguluhan. O hindi ba nagkakagulo sila? At nandoon ang lahat ng gawang masama. Masama ang magagawa nila pagka hindi sila nagkaisa. Totoo naman yun. Kaya lang nabanggit ko sa inyo kanina. Anong sama ang nangyari? Abay magpabatas, naging manlalabag sa batas. At merong sinabi ang Panginoong Kristo, pagka ang isang gobyerno o kaya isang kaharian nagkawatak-watak, hindi magkaisa, ano ending niyan? Ano ibubungan niya? Ito po, pag binasa po natin ang nakasulat sa Lucas 11:17, ang sabi ni Kristo, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. Masisira, babagsak, mga mamamayang Pilipino. Papayag po ba tayong ang ating bansa'y bumagsak? Mahalin po natin ang ating bansa. Mga mahal po nating mga kababayan at mga kapatid. Baka sabihin nyo, paano yan? Nagkaroon na ng pagkakawatak-watak. Ano gagawin natin? Nagkaroon na ng bahagi. Nagtalo-talo na ba eh? Away-away na. May pagkakataon bang manunasan na yung unity ay naging disunity? Meron pa kayang pagkakataon na yung nagkabahabahagi, naghinwaan, nagtulong, nagkaguluhan, manunasan? Paano po maaayos ang sitwasyon ngayon? Biblia po ang sasagot. Nagtatanong lang tayo. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po ay naganap sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa Juan 8:3 hanggang 11. Subaybayan po ninyo. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pananalo niya. Yung mga eskriba po at parisiyo, kaya yung mga taong pantas sa kautusan ni Moises sa batas. Hindi ko naman sila ating mampabatas. Kundi ang sabi,
sa kasaysayan na yan mga scribes at mga parisiyo, mga pantas sa kautusan at batas sa panahon ni Moises. Itutuloy ko po. Isang babaeng nahuli sa pangangalo niya at nang mailagay siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya." Ito sabi ng mga iskriba at parisiyo, tinanong si Kristo, ano ba ang kanilang iginig? Ito po, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Batas daw po noon sa panahon ni Moises. Yung nahuli sa akto ng pangangalaman niya, convicted eh. Ang parusa, batuhin. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Nako, tinatanong ang Panginoon Kristo ng mga iskriba at parisiyo. At ito'y kanyang sinabi. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubo upang sa kanya'y may maisumbong sila. Ang nakalulungkot pa pala nito, itong mga iskriba at parisiyo, tinatanong si Kristo, hindi para malaman kung anong katotohanan. Masama motibo. Tinutokso si Kristo para makakuha ng pwedeng ibang sumbong sa kanya. Maaaring sa pamahalaan noon, o kaya sa pamahalaan ng relihiyon ng nakararami noon. Sa mga tuwing, masama layunin. Ano po ang ginawa ng Panginoon Kristo? Datapot yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapot nang sila'y nagpatuloy ng pagtatanong sa kanya. Ayaw tumigil ng mga iskriba at parisyo. Kinukulit ang Panginoon Kristo. Ano masasabi mo niyan? Ito batas eh. Sa kautusan ni Moises eh. Nahuli yan sa kasalanan. At sa kanya sinabi, ito po sabi ng Panginoon Kristo, datapot nang sila'y nagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya, at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko, at sumulat ng kanyang daliri sa lupa, at sila, nang ito'y kanilang marinig nila yon, nagsialip na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kauli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan dito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila naroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ito po, sa panahon mismo ng ating Panginoong Kristo. Yung babae, nahuli sa akto ng pangangalo niya. Yung mga tao noon, lalo na yung banda sa kautusan ni Moises, iskriba at parisyo, tinanong siya, ano gagawin ngayon niya? Nagkasala. Sa batas, dapat napatuhin niya. Ang sagot ng ating Panginoong Kristo, yunaan niyang walang kasalanan sa inyo. Siyang unang bumato sa kanya. Isipin po ninyo yun. Hindi siya hinatulan ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi siya na-condemn ng ating Panginoong Hesus. At lalong hindi siya kinulong. Pero ang tanong, at sa walang kibuba ang ating Panginoong Kristo, hindi na ba siya umibig? Hindi po. Hindi
Ako man hindi hahatol sa iyo, pero humayo ka ng lakad mo. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Inakay niya na magbagong. Ano po ang ipinakikita at binibigyan din sa nangyari nito? Yung kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagiging mahabagin at unawain. Eh yung nakahuli sa akto, eh di lalo na kung hindi pa naman ang papatunayan. Mga mahal po namin kaibigan, mga kababayan, at higit sa lahat mga kapatid, sa buong kapuluang Pilipinas, ang marami po'y nagtitipon-tipon din sa iba't ibang dako sa mga rehiyon at mga lalawigan. Nasabi ko na po sa inyo kanina, alam po namin at alam ninyo kung gaano ang puhunan ninyo sa dakilang at makasaysayang rally ito. Marami sa inyo na hindi na nakatulog kagabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilagan. Marami sa inyo na buya at nagutom. Pero mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng iyan ay hindi po sayang. Ang lahat ng iyan, ang ating puhunan at sakripisyo, hindi po walang kabuluhan sapagkat handog natin yan sa ating sambayanang Pilipino. At sapagkat ang ating sinusunod na ito na pagkakaisa at sama-sama ay ayon sa kalooban ng Diyos na inudyo sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo. Mga kapatid na nakakarinig ng tinig na ito, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, alay natin sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin at magpasalamat sa Diyos. Panginoon namin Diyos, buong puso po kaming nagpapasalamat sa iyo sapagkat sumasampalataya po kami sa iyong tulong at patnubay. Kaya namin na isagawang matagumpay ang dakilang pagtitipong ito. Salamat po ng napakarami sa paggabay mo sa aming namamahala, ang kapatid ni Eduardo Manalo, sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iyong banal na iglesia, na isagawa namin ang mapayapang pagkilos para isulong namin ang napapanahong kailangan ng aming bansa sa ikauunlad nito sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ang kailangan ng aming bansa'y kapayapaan at pagkakaisa. Kaya hinihiling po namin sa iyo, o makapangyarihang Diyos, pagpalain mo po ang aming bansa. Igawad mo ang kapayapaan. Igawad mo sa aming bansa ang kaunlaran. At sana'y tulungan mo po ang lahat ng mga mamamayang Pilipino. Patuloy mo pong kilusin ang aming damdamin. Isulong namin ang banal na layunin ito. At ang lalo namin hinihiling, tulungan mo po ang mga nabibinuno sa aming bansa. Gawin mo po silang nagkakaisa. Gawin mo silang nagkakasundo. Gawayan mo po ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan. Buong giting nilang matupad ang tungkuling kanilang sinumpa. Na siyang dahilan kaya silang inihalal at pinagtihalaan ng mga mamamayang Pilipino.
ang kapatid na Eduardo Manan. Nangangako kaming mga hinirang mo. Patuloy kaming pasasakop at makikipagkaisa sa kanila. Sapagkat kalooban mo po ang kanilang itinuturo. Kaisa nila kami sa pagmamahal, sa pagmamalasakit sa aming bansa. Subalit sa ibabaw ng lahat, patuloy kaming makikipagkaisa sa kanila sa pinakamahalagang tungkulin namin. Ang ikaw po'y aming sambahin, paglingkuran ka namin, at kailan mo'y hindi namin ipasusungit ang karapatan at kalayaan namin sa aming mga pagsambat paglilingkod sa iyo. Purihin ka po, dakilang Ama. Sa iyo po ang lahat ng kalwalhatian. Sa pag-uwi namin sa kani-kanyang tahanan, inihiling namin ang iyong pag-iingat. Ilayo mo kaming lahat sa kapahamakan. Mapayapa po naming masapit ang kani-kanyang tahanan. Ama, magalang na po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. At dyan po nagtapos ang kanyang wali Mga kapatid, ng okay pamahala. pa po ba kayo? Maraming salamat po sa inyong lahat. At naisagawa po natin ng mapayapa ang aktibidad na ito. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Alam po namin na napagod kayo, pero lahat po ay nagbunga, di ba? Siyempre naman po. Walang Kaya po- sayang, walang sayang. Yes, walang nasayang at maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid. At yan po ay nagsiwian ang mga membro maraming salamat din sa akin. Yan. Parang nagsiwian na ang lahat. Dito na po nagtatapos ang rally ng Iglesia ni Cristo. Hanggang dito na lang ho ang aking channel. Maraming salamat.